agad makaupo sa pwesto si Vice President-elect Leni Robredo. Bigo kasi ang kanyang partido na Liberal Party na makapagpasa ng Statement of Contributions and Expenditures sa itinakdang deadline ng COMELEC. Umaaksyon si JV Arsena. Nagpasa ng deadline ng COMELEC sa pagpasa ng mga kandidato ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Pero si Mar Rojas bigong makapagsumite, pati na rin ang Liberal Party. Ang dahilan, masyadong marami raw ang inaayos nilang mga resibo. Sa isang statement, sinabi ng kampo ni Rojas na humiling na ito ng 14 na araw na extension. Wala pang tugon dito ang COMELEC. Sa kaso naman ni Vice President-elect Leni Robredo, bagamat nakapaghain siya ng SOSE sa tagtang oras, nabigo ang kanyang partido. Ayon sa Section 14 ng RA 7166, ang bawat kandidato at treasurer ng isang political party ay dapat magsumite ng SOSE. Hindi papayagang manungkulan ang nanalong kandidato hanggat hindi ito natutupad. Bukod kay Robredo, nasa higit 100 kongresista at 5 senador ang posibleng hindi rin makaupo agad sa pwesto. Nakalagay sa batas na kapag hindi nakapag-file yung political party, yung mga kandidato ng political party na yun, hindi rin makakaupo. That's what the law says right now, and it's also in our resolution. As you can imagine, that might have far-reaching consequences. Ang kampo ni Robredo hindi raw nababahala rito. Ang assumption to office ay mangyayari pa sa June 30. Kaya hindi dapat sinasabi ni Mr. Jimenez na maaapektuhan yan. Wala namang pagpabawal sa pagkasubmit ng late na SOSE. Hindi yan ipinagbabawal ng batas. At anytime, pwedeng mag-file ang mga partido, pero siyempre meron niyang penalty. Marami ng beses na rin daw na na-late sa pag-file ng SOSE ang ilang halal na opisyal, pero pinaupo pa rin ang mga ito. The law says that they cannot assume office until they file their SOSE. So in other words, the law allows late filing. Umaaksyon, JV Arsena, News 5.